Hello po, greetings mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is a pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, marami pong salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity na pasalamatan po ang ating mga subscribers, viewers, mga likers po natin, no? Because kung hindi po sa inyong suporta ay siguro po hindi tayo tatagal ng ganitong panahon at mawalan na po tayo ng motivation to proceed and to go on, no? Every time kasi na mag-click po kayo ng subscribe, shares, and like po, no? Buttons ay binigyan po ninyo binibigyan po inyo ng buhay, no? Inspirasyon, motivation ng inyong lingkod na ipagpatuloy ang pagpalawig ng pagbigay po ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan, no? They could be your friends, they could be your family, neighbors po ninyo or acquaintance po ninyo or relatives po ninyo, no? At upang sila rin may mapulot po, no, sa mga pinag-usapan po natin. At kung kayo naman po ay if you find our videos interesting and informative, no, siguro naman po hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa iyo ng isang subscribe, share, and like buttons po natin, no? And of course, i-click po ninyong notification bell upang sa ganun pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Okay? Marami pong salamat. Okay. So, let's now proceed with our discussion sa episode nito. Ang episode nito may kinalaman po, no, kasagutan sa tanong po sa atin ni Lorna Vlogs 6729. Okay, so I hope Lorna Vlogs is listening right now. Okay, sabi niya dito, attorney, kapag ayos ang titulo at direct seller po ang may-ari, ang binebentas niya po ay farm lot. Ito po ay subdivided farm lot po. Wala daw license to sell kasi may-ari naman po yung nagbenta. Ano ba ang documents kailangan as a buyer? Safe po ba ako? At walang problema later? At ano pong klaseng titulo ang nahawakan ko dahil sa farm lot naman po ito? Alright. So, okay. Alam mo, tama yung ginagawa mo, no? This is part of your due diligence, okay? Iba yung pag-iingat, okay? Una, siyempre mas maganda sana kung mabusisi ng lawyer, no? Ninyo ang inyong mga dokumento, lalo na sa titulo na sinasabi mo. Of course, tingnan mo doon sa titulo, no? Meron ba yung bang seller na yan, siya ba yung nakalagay sa titulo? Ayan, siya ba yung registered owner? Ngayon, siya ba'y nakalagay do'n na siya lang may owner o meron siyang is he married o nakalagay ba do'n sa title, spouses, or pangalan lang niya at tsaka, ah, siya yung may-ari and married to, nakalagay do'n, 'no? Tingnan mo because kung posible rin na yung bang, yung titulo ba ay nakapangalan sa isang corporation, sa isang company, so i-check mo. Now assuming na ito ay yung may-ari ay siya yung binebenta niyo, sinu-subdivide niya yung lote niya. I-check niyo mabuti kung yung bang, may-ari na 'yan, yung kanyang spouse ay pareho pa silang buhay. Kasi usually ang nagso-subdivide ng mga lupa na ganyan, nagkaroon na ng settlement of estate na kung saan one of their, yung spouse, 'no, one of the spouses ay pumanaw, okay? And then nagkaroon na ng subdivision. O kaya yung magkakapatid, 'no, na may-ari ay naghati-hati na sila, 'no, ng kanilang mana, and then yung nagbenta sa inyo, natanggap niya yung kanyang mana. And then in turn, china-chop-chop niya yun para ibenta niya as a individual farm lot. Okay? So you check that. So assuming na in good faith, okay, siya yung may-ari, no? Tingnan mo sa titulo, no? Kung siya ba talaga may-ari. Of course, kasi hindi naman siya company. You have to get tingnan mo yung kanyang identification card, government issued ID. Kumuha po kayo ng at least dalawa to verify, no, yung kanyang legal identity po niya. Okay? It could be a copy of this passport, driver's license, any government issued IDs po. Okay? Tsaka kung meron siyang TIN, the better. Kasi kailangan din yun yan. And then, next is,
yung titulo, okay. Wala bang lien? Wala bang 'pag sinabing lien, meron bang memorandum in encumbrance? Lalo 'yan farm lot 'no, ah, baka naman 'yan ay may tenants doon, 'pag may sakit sa ulo 'yan 'pag may tenants, okay. I-check mo, okay. Ngayon, kung farm be warned 'no, kung farm lot 'yan at ang classification nito ay farm lot, you could have a problem later on kung magpatayo kayo ng residential house diyan kasi farmland ang classification, ay 'pag mag-apply ka ng building permit for a residential house, ay baka hindi kayo bibigyan ng permit 'no, because a residential is different from, agricultural land. So yan ang mga tingnan yung mabuti, okay. So assuming na everything is in order, okay. Siya lang yung may-ari 'no, walang spouse, hindi ito buhay pa yung mga, kung married siya, buhay pa yung kanyang spouse 'no. So okay, settled na, okay. Next, kailangan ba ang license to sell? Well, dahil hindi naman siya maituturing na developer 'no, this is what we call isolated, transaction lang because limited lang naman yung kanyang, pagbebenta niya ito 'no, sa kanyang lote lang na sino-subdivide niya ito, okey. So, hindi po kailangan pananaw po ng Batas Pinoy 'no, ay hindi po kailangan ang kumuha ng, license to sell because hindi naman po engaged into, developer of property o real estate, business developer po yung nagbenta po sa inyo, kundi in his individual capacity 'no, ay pina-subdivide yung lote niya at binebenta niya 'to. So in short, nature po ng business niya is not really real estate 'no, kung maitawag, alright? So sa paningin po ng ating, yung lingkod ay hindi po kailangan dito ang, license to sell na issued po ng ating, Department of, ah Housing and Urban Development po 'no, okay. So, anyway, uh, that's good na nagtanong po kayo. Then, 'pag okey na po 'yan, of course, you have to secure yung tinatawag nating, certified true copy of the titles, okay. Then i-check po ninyo doon sa Register of Deeds, i-compare ninyo yung photocopies na titulo na binigay sa inyo at saka yung record ng certified true copies galing sa Register of Deeds ay magkatugma sila, pareho sila. Pareho sila sa area, pangalan, lahat po ng technical description, boundaries 'no, kung okay ba ito. So, that is part of your due diligence, okay? So 'pag, na-comply ninyo ito, okay? So, at least, kung papasok man kayo doon sa transaction na 'yan 'no, based on your nag-research kayo, due diligence, so you will have an informed decision kung talaga bang, you have to proceed with this transaction. Kasi marami pong may sumusulat na po sa atin no'n 'no, na bumili sila ng, mga farm lots 'no, diyan daw sa may parteng Cavite and only to find out later on na ang dami palang mga problema because it appears na yung lupa ay tenanted at hindi nila mailipat 'no. In fact, that is one of the problems na na-encounter po natin sa mga real estate developer 'no, na kung saan binili nila raw land and then yung pala ito ay bahagi ng, maraming nagmamay-ari nito, yung mga co-owners, mga heirs 'no. At it appears na yung mga co-owners ay hindi nagkakasundo, or kaya yung iba naman ay nasa abroad, hindi malaman kung nasaan location, so they cannot secure their signatures 'no, of these, mga co-owners or co-heirs. So that's why it's very, important na tingnan niyo kung yung nagbenta ba sa inyo ay talaga pong siya yung may-ari nito at wala pong, hindi pa namayapa yung kanyang asawa. Because otherwise po 'no, ay 'pag ito ay conjugal property, another or a part of their absolute community property, ay 'pag nagkaroon ng bentahan, aba'y kailangan, kailangan, may pirma si Mrs. o si Mister, pareho sila. Why? Because under the law, the family code po natin, lahat po ng conveyances po ng absolute community property or conjugal property ay to be valid, it has to be, signed 'no, by both spouses, okay. So hindi puwedeng isa lamang, so dalawa po. Any sale na isa lang po ang ano, under the family code ngayon ay hindi po valid 'yun. Unlike noon sa may civil code na kung isa lang ang nagbenta 'no,
the sale could still be valid but subject to certain condition na ito for a period of 10 years, no, na kung saan ay maaaring i-confirm ito, i-validate ito ng spouse na hindi nagbigay ng consent, no, doon sa bantahan. That is under the old sa civil code po natin. But under the family code now, no, effective August 3, 1988 po yung ating family code, ay lahat po ng bentahan po ng conjugal, absolute community property, no, o pagmamay-ari ng mag-asawa ay upang maibenta po ito, mai-convey, magkaroon po ng mortgage ito, no, or what we call magkaroon ng transfer doon sa property or encumbrance, may kailangan po ang signature pareho ng mag-asawa. So I hope na bigyan natin ng kasagutan, no, ang tanong po sa atin ni Lorna Vlogs. Okay? So of course, yung inyong mga nabanggit na ba natin, no? IDs, meron na kayo ng seller, of course, TIN, no? Of course, syempre, ay last of all is tingnan nyo muna yung property. Okay? Tingnan nyo, ano ba yung location dito? Mayroon bang, how is the peace and order condition? How about mayroon bang kuryente rito? Mayroon bang tubig? No? How about the transportation? Okay? And then, yung terrain po nito, ito ba'y binabaha? Okay? So, ito po mga basic lang po yan, no? Tingnan ninyo. And then, magtanong din ko sa barangay, no? About, sino ba yung may-ari niyan? Ano bang history ng property na yan? Things like that. Okay? Na makakatulong po sa inyong decision. In short, so that you will have an informed decision kung bilhin man ninyo o hindi. Okay? So, I hope nasagot natin ang katanungan ni Lorna Vlogs nito. Alright, sa papasok pa lang, meron na pong replay ito. If you find our videos interesting and informative, at siguro na po ay hindi naman po kalabisan, no? Pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share and like buttons po natin. Of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Okay? I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.